Hello po sa inyo mga kabayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod, si Kamanong po at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Attorney Paulo Panelo. Ayon po sa kanya, ay pwede raw pong maging star witness pa ng depensa itong si Ramil Madriaga. Sa kabila po ng patong-patong na kaso ang ginawa po ng Vice President kay Madriaga dahil sa isang damukal na kasinungalingang pinaggagawa niya. Dahil nga po mga kababayan, nagpakaaso at nagpakatuta po siya sa tinatawag na pambansang asong ulol ng Pilipinas at tinatawag din daw pong sundalong kanin di umano at doon po sa napakahilig sa saging na saba. Hindi po ba? Yan po ang mga amo niya yata yan, mga kababayan. Pakinggan po natin si Attorney Panelo, si Paulo Panelo. Matagal ko nang sinasabi na si Ramil Madriaga ang magiging star witness for the defense kapag nag-testify siya for the prosecution. Hindi nababahala ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa napipintong pagharap ni Ramil Madriaga sa impeachment trial. Sa katunayan, malaki ang tiwala nila na ito ang pinakamahalagang testigo para sa defense team ni VP Sara. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, kung ipatawag bilang witness si Madriaga, lilitaw sa mismong impeachment court ang mga umano'y kasinungalingan nito. Tama. If the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral. Kasi kakatayin yun sa cross-examination ng defense team. Lalabas lahat ng kasinungalingan niya. And then, ganun kami ka-confident na we're telegraphing already what we have by filing this complaint affidavit. Dalawang perjury complaints na ang inihain ni VP Sara laban kay Madriaga. Ang pangalawa ay para sa supplemental affidavit na binasa nito sa House Justice Committee noong April 2026. Ayon kay Attorney Panelo, ang kopya nito ay ibibigay din sa defense team ng Vice Presidente. In fact, we are just like the first Yan po mga kababayan. Totoo po yan eh. Pati po yung affidavit, sablay, mga kababayan. At puro kasinungalingan po. Dahil puro scripted naman po talaga yung sinabi po ni Madriaga doon po sa Justice Committee nung tinatawag na kung hindi dahil kay Speaker, hindi babaha ng biyaya. Hindi po ba? Kaya nga po, tama po yung sinasabi ni Attorney Paulo Panelo, mga kababayan, na talagang lalabas pa niyan, magiging star witness pa ng depensa itong si Madriaga. Kasi po, pagka po yan tinanong na ng defense team ng mga abogado ng Vice President, hahanapan po ng proof yan. Pruweba, proof. Hindi po ba? Ano ilalabas niyang proof? Sige nga, lalong-lalo doon sa sinasabing pera na dineliver daw niya, mga kababayan. Ano proof mo? Wala ka nga naipakita na proof at pruweba. Nagpakita ka nga ng painting para masiraan ang Vice President. Samantalang yung painting galing pa pala doon sa Mindanao. Doon pala galing at binigay ng isang negosyante doon sa Mindanao yung painting na sinasabi mo galing sa'yo. Hindi po ba puro kasinungalingan? Kaya nga sinampahan ng kaso po ng Vice President ito pong si Ramil Madriaga dahil sa isang damukal na kasinungalingan. Dahil nga po, ang nasa likod po kasi ni Madriaga ay puro sinungaling na tao din. Dahil nga po ang hangarin lang nila ay mapabagsak ang Vice President. At paano mo paniniwalaan ang testigo na convicted? Convicted po, mga kababayan, ng kidnap for ransom. Convicted, yan po ang witness nila. Ibang klase, mga kababayan. At ang mga tao na ito, lalong-lalo po yung nasa House Justice Committee, pinaniniwalaan po nila ang mga kasinungalingan ng kanilang witness. Dahil nga po mga kababayan, dahil sila po, pati po ang mga justice dyan na tumayo dyan sa kangaroo court nila, ay puro may issue po ng isang damukal na korupsyon
sa kanilang mga distrito, lalo-lalo po sa mga ghost project, mga allocables, mga insertion. Bilyon! Hindi po ba? Kaya antayin po natin. At pwede rin naman po mangyari yan mga kabayan. Dahil alam naman po ng prosecution na delikado sila pagka po na cross-examine ito pong si Madriaga. Gagawin lang po nila dyan, ano po ang logic? Kamukha po nung ginawa doon sa isa. Hindi po ba nung last hearing, pinauwi na po yung isang testigo dahil wala namang matibay na ebidensyang sasabihin? Pinalayas na Hindi po ba? Pero may affidavit yun, nanumpa yun. May affidavit yun, yung pinauwi nila, na witness nila. Hindi po ba? Pero hindi na po pinagsalita nung nakarang hearing, pinauwi na. At pwede rin po nilang gawin niya kay Madriaga. Dahil alam naman po nila sa mga sarili nila na nagsisinungaling si Madriaga katulad nila. Di umano. Kaya pwede rin po nilang hindi pagsalitain yan. Yun lang po nakikita natin logic, mga kababayan. Dahil nga po, punong-puno ng kasinungalingan at fishing expedition ang ginagawa nilang impeachment sa Vice President. Dahil nga po para mapagtakpan ang kanilang mga ginawang pagnanakaw sa pera ng taong bayan ng mahigit 4 na taon. Hindi po ba kinulimbat ang pera ng taong bayan? At tayo po ang nagsasakripisyo at naghihirap ngayon at pwede pa tayong mamatay sa ginawa nilang pagbaha. Grabe mga kababayan. Pati trabaho natin na perwisyo dahil sa malawakang pagbaha na pinagmamalaki nila na tapos na ang 5,500 na mga flood control sa buong bansa sa mga distrito ng mga buhayang congressman at party list at kasama pa ang representative di umano. Pati mga senador na nakakuha ng proyekto sa DPWH ay involved din po dyan. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang intayin po natin kung maglalakas ng loob. Ito pong prosecution, ito pong mga buhaya na gusto mag-impeach sa Vice President. Kung iyaharap nila at at handa silang i-cross-examine ng mga defense team, mga kababayan. Tingnan po natin. Abangan po natin. Dahil tama-tama yung sinabi ni Attorney Paulo Panelo. Dahil sa daming kasinungalingan, baka maging witness pa ng depensa, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan at intayin na lang po natin, mga kababayan, ang kaganapan. Dahil alam naman po natin na hindi po nila titigilan yan hanggang hindi na i-impeach ang Vice President. Dahil meron pa rin pong umuugong na nagkakaroon na po ng under the table para po mga kababayan kausapin para makabuo ng 16 vote. Ito pong majority. Hindi kaya? Hindi po ba? At wala po silang pakialam sa pera ng taong bayan. Wala po silang pakialam kahit po mag-ubos ng daan-daang milyon. 25 million ang ginagastos daw po dyan sa impeachment gada araw. At patatagalin po nila yan ng napakatagal na panahon, mga kababayan. Baka abutin pa yan hanggang 2027. Ganyan po katindi, mga kababayan, ang mga buhaya at mga sindikato sa gobyerno. Walang pakialam sa pera ng taong bayan. Kahit tayo'y naghihirap at naghihikahos at binabaha, wala silang pakialam, mga kababayan. Dahil nga po, kailangan nilang isalba ang mga sarili nila. Dahil pag naging presidente si Inday, yari silang lahat. Baka matulad sila kay Saldico, hindi na umuwi ng Pilipinas. Hindi kaya? Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At tiis-tiis lang po tayo. May awa po ang Panginoon. At matatapos din po ang kawalanghyan at kademonyohan ng mga politiko naghahaman at sakim sa pera at kapangyarihan. At tayo po yung umaasa na matatapos din po ang mga hayop na yan. Thank you po sa inyo sa mga gusto po na ating tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga comment, like, share, and subscribe at patuloy po susubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po.
At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershio from Canada, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe from Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, si Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad Brigden from Netherlands, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am Elvis Hermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City at Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. At syempre po yung dasal po natin ay lagi po natin na ipanalangin at pagdasal na tayo po maingatan. At God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.